dahil kailangan po talagang pagtulong-tulungan, nagkaroon din ng inspection kahapon. At ipinresenta po namin yung mga interventions at yung mga adjustments na gagawin. Naipadala na ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw sa Pasig City, Marikina City, Cainta at Antipolo City ang draft ng Memorandum of Agreement kaugnay ng ipatutupad na Traffic Management Intervention sa Marcos Highway. Nakasaad sa naturang kasunduan ng mga gagawing adjustment sa ipatutupad na Traffic Management Intervention sa Marcos Highway base sa mga napag-usapang rekomendasyon matapos ang isinagawang inspeksyon ng mga otoridad kahapon. Bukod sa pagpapalit ng plastic barriers, napag-usapan din ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ng adjustment sa U-turn slot sa Marcos Highway kung saan nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. On a regular day, yung U-turn slot pa rin po. Although may mga adjustments nga po na gagawin na ipinakita kanina like yung back-to-back na U-turn slot. Yung iba inililipat namin ng location. Yung iba naman hinahabaan namin yung harang para yung mga galing sa side street hindi piliting tumawid na nakaka-cost din kasi yung transition masyado maikli. Makikipag-usap din ng MMDA at LGUs sa mga may-ari ng subdivision para maging alternatibong ruta sakaling may pagbigat ng trapiko sa Marcos Highway. There are still some private subdivisions na talagang gated, and sabi nila they will invite at magpapatawag ng isahan na lang yung mga subdivisions na nasa LGU ng Pasig, Marikina, Antipolo, and Cainta. Dagdag pa ng MMDA, hihingi na rin sila ng tulong sa Philippine National Police Highway Patrol Group para tumulong sa pagpapatupad ng batas trapiko sa naturang kalsada. Nitong Martes, natalakay na rin ng MMDA at LGU ang pagpapatupad ng isahang truck ban sa Marcos Highway. Samantala, sinabi naman ni Metro Manila Council President na si San Juan City Mayor Francis Zamora na malaking tulong din para maiwasan ang traffic build-up kung hindi isasabay ngayong Disyembre ang sale sa mga mall. Kung ang mga mall-wide sales po ay may iwas natin sa Disyembre kung saan alam naman natin ay lahat ay pupunta sa mga malls, malaking bagay po talaga yan. At I'm very optimistic that our mall owners and operators will support the plan of the MMDA and the Metro Manila Council because in the end, ano bang habol natin lahat pare-parehas, diba? Maibsan ang problema ng traffic sa Metro Manila. Again, hindi ho namin pinagbabawal yung sale on a per store basis. Ang pinagbabawal lang po sana namin or nire-request namin na wag munang gawin ay yung pong yung mall-wide sale na buong mall ay sale kasi po talagang dinadagsa ng tao. Dagdag pa ng alkalde, makababawas din sa volume ng sasakyan ng carpooling ng mga magpupunta sa mga mall. At ako po, hinikayat ko ang bawat isa, mag-carpool po tayo. Lalong-lalo na kung isang malaking grupo tayo, isang mall din naman ang pupuntahan natin pare-parehas. Bakit pa tayo pupunta rin gamit ng kanya-kanyang sasakyan? Di mas mabuti, magplano tayo mabuti, mag-carpool po tayo. Sinabi rin ni Zamora na bukod sa MMDA Traffic Enforcer, ay napag-usapan na rin ng mga lokal na pamahalaan na i-extend ang duty ng mga traffic enforcer ng bawat LGU. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.